As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin. Okay. Hello everyone. Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. And maraming pong salamat sa inyo pong panonood sa atin ngayon dito sa ating live stream. At huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel and pa-follow ang ating Facebook page, Pinasabat Newsroom at ang Tambayan ng mga Cocheros. Ayan. Shoutout muna tayo guys. Game. Mag-shoutout muna tayo. Sana yung shoutout natin. Wait lang. Okay. There you go. Okay. Shoutout muna tayo guys. Okay. Saan yung slow mode? Papakilala ko muna yung mga moderators natin. Si Ate Susan, Ate Trexie, Ate Elisa C, James, Manat May, Kuya Nelson Guntan, Arnel, Jack, Ate Nilda Galvez, Ate Mishi Cruz, Ate Nilda Arceo, Sir Pascachi, Shiro Ansaki, 51 Billion Movement, BJ Cans, Kina, PS Moderator. Ayan, shoutout sa inyo lahat. At sila yung ating mga moderators, mga babae, huwag nyo kakalimutan. Mga ano yan, mga tagabantay ng mga pasaway yan. So, sila bahala sa inyo kung pasaway kayo. Okay. Tapos, si Maureen Fornesa, Clarita Jacinto, Peach Sim, Ali, Lelang Moda Explorer, Rina Rilia, Packners Battalion Vlog, Kapati Ronald, Gio Adap, Cesar Cabrera, Zaira PH Redefine, Samway Vlog, Michelle Llamas, Twisha Sacred Field, Ron Rafa, Jessie Kim, Yowie Sakura, Invaders Basketball, Jonel, Nelmida Tablang, By Ruth, Loretta Adawag Antonio, Emily Sarita, Nozomi, Lorna Bunaw, Marivic Giray, PW Discarded TV, Dutae Forever, Carlo Tamagno at si Ke Umali. Okay, ganyan lang muna guys ha. Para dire-diretso tayo sa ating topic. Okay, there we go. Parang may mali. Parang may kulang dito sa ano ko. Ito. Okay. Okay, game. Kamusta ho kayo? Binagyo ba kayo, guys? Oo. Sana okay kayong lahat. Lakas ng bagyo. Sobrang lakas ng bagyo. Central Luzon ang tinamaan eh. Dala sa Central Luzon, mga babayan. At sana okay kayong lahat. Kahit na matindi ang tama ng bagyo ngayong araw. Oo. So, game. Pag-usapan natin to. Dalawang topic tayo dito sa una nating link. At pag-usapan muna natin itong sinabi. Hindi ko alam kung narinig nyo na to. Itong sinabi ni JV Hinlo. Parang hindi ko alam kung kasi dumaan lang to sa ngayon lang siya dumaan sa sa feed ko eh. Ngayon lang siya dumaan sa feed ko. So ngayon lang ako nakapag-react. At tawag dito. Siguro pwede natin i-connect to kay Duta sa sinabi ni Dutae Forever. Sinabi niya, ito. Meron WR survey regarding dalawang Dutae nasa top 12. Para nakita ko na to. Oo. Para nakita ko na to nung nakaraan, si Robin Padilla kasi yung number 1 dyan. Oo. So, pwede natin ikabit yan dito. At, again, mga babayan, hindi na nga ako naniniwala sa mga survey lalo ngayon.
Dahil masyado ng obvious yung pagmamanipulate dun sa survey. Masyado na siyang halata na parang hindi na nahiya yung mga gumagawa. Kaya yun. So ako parang parang hindi na ako naniniwala sa mga survey talaga, guys. Pero mas lalong hindi ka panipaniwala itong sinabi ni JB Hinlo. Oo, ngayon ko lang narinig kasi, pasensya na. Pero kung narinig nyo na, edi himayin natin. Di ba? Himayin natin, mga kababayan. Ito kasi yung sinabi sa isang interview ni JB Hinlo. Sabi ni JB Hinlo, mga kababayan, nagulat daw siya kung gaano katalino si Robin Padilla. Nagulat daw siya sa kung gaano katalino si Robin Padilla. Hindi raw niya in-expect. Hindi raw niya in-expect. Oo, ganong katalino si Robin Padilla, mga kababayan. May ganun pala. May ganun. Maski ako nagulat ako sa level ng talino ni Robin Padilla. Ay, nako. Sabi ni Salvio Silvestre, sarcasm ba yan? I wish it was sarcasm. I wish. Papakita ko sa inyo. Ayan papakita ko sa inyo. Hindi ako nagjo-joke. May mga hindi pa rin pa pala nakakakita. Oo. Hindi ako nagjo-joke, guys. Sinabi talaga yan ng legal advisor ni Robin. Oo. You would expect na medyo mas di ba? Medyo mas tawag dito. Medyo mas refined ang pag-iisip ng attorney JB Hinlo kasi legal advisor nga siya eh. 'Di ba? So dapat mas mahusay siya. Pero eto nga kasi pakinggan niyo sinabi niya. Ay, naka-mute. Wait. Okay, yan. Pakinggan niyo sinabi. I myself, I'm surprised matalino si Senator Padilla. See? Hindi ako nag-joke. Sinabi niya yan. Sinabi talaga niya yan. Matalino daw si Robin Padilla. Ay, kakasabi lang. Di ba? Hindi ako nag-joke. Nagulat daw siya. Dahil matalino daw si Senator Robin Padilla. Syempre, kliyente mo yan eh. So, pupurihin mo talaga. Anyway, sige. Pakinggan pa natin. Kulang lang yung formal na pag-aaral ng abogasya. But as a reader of laws and history, he's a wide reader and he has his own understanding. Ano yung binabasa niya? Number 1. Pangalawa, sabi, he has his own understanding of what? Ng proseso at ng mga concept ng legal. And alam niyo mga kababayan, bibigyan ko uli kayo ng wait, bago ko sabihin ko. Taas ang kilay ni ate, Te, okay, nababa mo ng konti yung kilay mo, te. Masyado kang halata. Oo. Tapos, si kuya parang, sure ka ba, kuya? Itsura ni kuya parang, am I hearing this correctly? Tama ba yung naririnig ko? Wide reader daw, tapos may sarili daw interpretasyon ng mga bagay-bagay. Proseso at ng mga concept ng legal. And he has an independent may sarili daw pagkakaintindi o sariling understanding ng legal concepts. Okay, babalik ko na yung punto ko kanina, ha. Bigyan ko kayo ng konting perspective ng buhay namin sa law school. Kapag kami sumagot ng ganito, bawa nag-recitation, recite. Tatayo. Ayan, tatayo. Tapos tatanungin ka ng professor mo, according to the case of blank versus blank, what is the definition of this blank? Whatever. Kung ano man yung tanong na yan.
Tapos ikaw ay sasagot ng I think, or ganito, based on my understanding, kung ano man yung sasagot mo. Ang ibabalik sa'yo ng professor mo, mga kababayan. Ang babalik sa'yo ng professor. Minsan nga, hindi ka patatapusin sa sentence eh. Sabihin sa'yo, I don't give a flying F what you think. Minsan may mura pa. PI na yan, wala akong pakialam sa iniisip mo. Ang pakialam ko yung iniisip ng Korte Suprema. Ayun. Hindi pwede yung sariling interpretation of your your own understanding of legal concepts tulad nito sinasabi ni Attorney JB. Alam niya yan, abogado siya, pinagdaanan niya yan. Hindi pwede. Hindi pwede your own understanding. Kailangan eksakto. Kung anong sinabi ng kaso, kung anong sinabi ng Korte Suprema, yun ang iintindihin mo. Yun ang ipaparot mo. Yun ang sasabihin mo. Kasi legal concepts yan eh. Ang legal concepts, sino ba nagdi-define? Diba? Korte Suprema? So, hindi pwedeng your own understanding of principles. Kaya kasabi sa inyo mga kababayan nakaka-humble ang law school kasi lahat ng pagkakaintindi mo mali. Oo, nakaka-humble po talaga ang law school kasi lahat ng pag nagsalita ka ng in my understanding or I think, ayan, mali agad yun. Mali agad. Number 1. Doon pa lang, mali ka na agad. Dapat ang sagot, the court in this case defined whatever. Dapat sakto yung definition mo. Hindi pwedeng nanghula ka lang, nang bola ka lang. Hindi pwede yun. Sabi ni Curly Tops, na ganyan yung kaklase ko sa law school. Di ba? Ganyan. Ganyan yun eh. Kaklase o ikaw? Wag ka mag-alala, I know the feeling. Na ganyan na ako before eh. Yung first day ko ng constitutional law. First day ko sa law school. First day, first class, Consti Law. Yan. I think, I don't care what you think. Ganun yung professor ko. Shucks. So, doon pa lang, palyado na si Attorney JB Hinlo. Hindi pwede yun. Huwag ka magbolahan. Walang bolahan sa pagdating sa legal concepts. Kung ano yung tamang Kaya pala kung ano-ano pinagsasabi sa mga hearing. Kasi yun yung understanding niya. Baka pinapabayaan na to eh. Legal advisor siya oh. Baka pinapabayaan. Huwag niyo pabayaan yung kliyente niyo. Aba. Salamat sa super chat, Ate Annabeth. Own understanding, ano yan? Explanation sa mga sonnet, poem sa literature. Di ba? Depende sa feelings mo at the time. Di pwedeng ganun. Tuloy natin. Correct. Chikitito, kung nasa law school to si Robin Padilla, mamumura siya ng professor. At kapag namura naman siya ng professor, anong gagawin niya? Wag mo akong sisigawan, wag mo akong mumurahin. Gaganunin niya yung professor niya. Tutuktukan siya ng professor niya. Hindi siya pwedeng ganun-ganon. Walang sensitive sa law school. Tapos sasabihin pa ni JB Hilo, kulang lang siya sa sa pag-aaral ng formal na pag-aaral ng bata. Excuse me. Kulang na kulang talaga, dapat talaga siya mag-aral. Kitang-kita naman. Then conscience to decide on certain issues and approach tuwing my witness. Believe me, I myself am surprised. Matalino po si Senator Robin yung nagbabash sa kanya. Sino kaya kinukumbinsi nito ni Atty. JB Hinlo? Believe me. Sino kaya kinukumbinsi niya? Mukhang kinukumbinsi niya yata yung sarili niya. Matalino si Robin Padilla. Kunti na lang mabibilao ka na siya dun sa statement na yan, mga kababayan. Kasi Red October, trust me bro. Believe me, trust me bro. Grabe naman kasi. Anong basis kasi? Anyway, tuloy natin. Kanya
I think it's more of political rather than yung actual context ng kanyang mga tanong, dahil po sa aking obserbasyon, ang mga katanungan ni Senator Robin ay yun rin ang mga katanungan ng masang Pilipino. Pero yun, So, ibig mo nakaka-insulto naman yun sa masang Pilipino, guys. Hindi ba kayo nai-insulto para doon sa statement na yun? Guys, nakaka-insulto yun. Ibig sabihin, ganyan tayo kabobo lahat. Tayo ang masang Pilipino, guys. Tayo ang masang Pilipino. So, ibig sabihin, hanggang dyan lang tayo kababaw mag-isip. Hindi ba nakaka-insulto yun? Hindi ba nakaka-insulto yun, mga kababayan? Tayo yung masang Pilipino eh. Tapos sasabihin niya, yung salita daw ni Robin Padilla ay refleksyon lamang ng masang Pilipino, ng iniisip ng masang Pilipino. Ha? Anong hindi yun ang iniisip ko eh. Masang Pilipino rin naman ako. Pero hindi ko iniisip yung iniisip ni Robin Padilla. No joke. Siguro mga 99.99% ng mga Pilipino hindi katulad ni Robin Padilla mag-isip. Si Robin Padilla, yung kumbaga sa safeguard, yung 99.99 na pinapatay ng safeguard. Si Robin Padilla yung 0.01 na bobong hindi mamatay-matay talaga. Siya talaga yung tatanga-tanga na hindi mamatay-matay sa safeguard. Oo. Goodness. Nakaka-insulto yun, guys, ha? Nakaka-insulto. No joke. Diba sa 99.99, so meron 0.01. Sabi ni Jen Gaudet, excuse me po, wag po kayo mandamay. Diba? Diyos ko, goodness. Minsan nga tayo, di ba, nagugulat na lang tayo sa mga tanong niya sa impeachment. Nagugulat na lang tayo. Ha? Paano niya nasabi yung tanong na yun? Anong connect? Bakit may one-sided? Mamaya. Panoorin ulit natin yan mamaya. Okay, game. Sige, tuloy natin to. yun bang mga itinatanong niya, partner, yung mga isinasabi niya, the manifestation, the interjection, the motion, yan ba'y pinaghasama-samang payo, research, stock knowledge, paglabas niya sa kanyang bibig, sarili niya na yon. Sarili niya yon. Oo. We're here to answer queries ni Senator Padilla. He also studies by himself. As what I said, he's a wide reader. Yung history ng Romanov. He cited Nagulat the ka rin history ba ron? of Nagulat ka rin ba Russia. ron na ganun kalalim pala yung... Yes. He's a wide reader. And kahit ako... Paulit-ulit siya doon sa wide reader, no? Ay, wala siya ibang masabi. He's a wide reader. Oo. He's a wide reader. Oo, nagulat nga ako na may wide reader siya. Wala na siya ibang masabi. Puro wide reader. Oo. Nagulat na may mga atake sa tanong na talagang Robin Padilla na sa aking tingin, nakuha niya at nakukuha niya ang mga nasa isipan ng masang Pilipino. Yung hindi naiisip ng mga abogado, Sige. naiisip ni Senator Rob. Sorry ha. Attorney JB Lo, naisip mo na ba yung dahilan kung bakit hindi naiisip ng mga abogado yung naiisip ni Robin Padilla? Ulitin ko, kababayan, para lang tumatak. Para lang tumatak. Oo. Sana makarating to kay Attorney JV Hinlo, no? Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi naiisip ng mga abogado yung mga tanong na ibinabato ni Robin Padilla? Kasi nga, walang sense.
Kung abogado ka kasi, madalas, well, ito si JB Hilo, mukhang wala na ring sense. Hindi na sa JB Hilo, JB Hilo. Si attorney JB Hilo. Oo. Hilong-hilo kay Robin Padilla eh. Hindi talaga maiisip ng abogado yun kasi kabobohan yung mga iniisip ni Robin Padilla. Imagine mga babayan, i-attribute mo ang pagpigil sa terorismo dahil sa confidential fund si Sara Duterte. Si Robin Padilla na makakaisip nun, guys. Diba? It's called the fundamental attribution error. Technical term nun. Imagine, dahil daw binigyan ng confidential fund si Sara Duterte, napigilan daw ang terorismo sa Pilipinas. Ang galing. Saan ka huhugot nun? Just, oh my goodness. Tuloy natin. Robin, so, kami, na Meron mga bang ganun? abogado, nagtutulungan. Partner, with your indulgence, meron bang gano'n na, teka, hindi Meron ko bang ganun? na-advise yun na. Tama yung sinabi niya. May mga ganun ba kayo? As what I said, we do not tell him what to answer. We do not tell him what to do. He asks us questions. We give him the best answer or opinion that we have. But at the Mas bahala na siya. end of the day, no? Kung mag-prepare si Senator Robin, galing sa kanya yon. At sabi ko nga, So, hugas kamay. Hugas kamay ito si JB Henlo. Oo, ina-advise lang namin siya, pero whatever sabihin niya, kanya yon, 'di ba? So, handa mong sabihin na matalino si Robin Padilla, pero hindi mo handang panindigan yung statement na yung katalinuhang namumutawi sa bibig ni Robin Padilla ay galing sa mga advice nyo. Diba? Meron pa nga sinabi to si JB Hinlo eh. Dito talaga ako natawa ng malala. Natawa talaga ng malala. Sabi, ito yung tanong ko sa mga nagtutulig sa kay Senator Robin Padilla. Yung ating presidente, si President Marcos, nagtapos ba siya? May ganon. May ganon, mga kababayan. Oo. Kinumpara pa niya yung alam ni PBBM kay Robin Padilla. Are you serious? Seryoso ba to? JV Hinlo? Seryoso ka? Sige, balik natin. Isampal natin sa mukha ni JB Hinlo na naman to. Ito na yung pinagtatalunan nung election 2022. Di ba, balik natin. Diploma ni PBBM sa University of Oxford. Ferdinand Martin Romualdez Marcos, St. Edmund Hall, satisfied approved course of study in social studies in Trinity term 1978, special diploma in social studies. Sabi. Hindi naman to graduate degree, special diploma lang yan, blah 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 blah. Yun ang sinasabi ng mga kakamping noon. Yun ang sinasabi ng mga kakamping noon nung binabati ko sila si PBBM. Diploma lang naman yan, parang TESDA lang yan eh. Lang yan. Ang lupit naman ang TESDA na to. Ang lupit naman ang diploma na to, mga kababayan. Pwede kang pumasok sa Wharton for MBA. MBA ha? JB Lo, aba, malupit. Ang lupit naman ang special diploma na to. Nakapasok siya ng Wharton. Admitted from Oxford University, Ferdinand R. Marcos. Admitted from Oxford University. MBA? Diploma? Kasi kukumpara mo kay Robin Padilla. Ano sinabi ni Robin Padilla? Saan daw siya nagtapos? University of Prisons? Oo. University of Prisons daw eh.
diploma lang, special diploma. Ano daw? Special diploma in social studies. Tapos, yung same credentials niya na yun. The same credential ang nagamit sa Wharton. Oh. Admitted from Oxford Universities. The same diploma ang ginamit para makapasok ng Master of Business Administration, MBA. Buti pa nga to si PBBM, alam niya nakagraduate siya. Si Aimee, hindi niya alam kung kailan siya gumraduate. Hindi niya alam kung nakagraduate siya ng Stanford. Sa palagay ko, nakagraduate naman ako. Ha? Hindi niya alam. Yan, grades. Accounting, 1. Management Decision Analysis, 1. Monetary Economics, 1. Administration, 1. Marketing Management, 1. Financial Report, 1. Financial Analysis, 1. Legal Aspects, 1. Organizational Policy, 1. Statistical Analysis, 1. Financial Accounting, 1. Hindi ko to alam. O baka International Enterprise to. 1. Hindi ko to alam. Analysis siguro and Policy, 1. Management, hindi ko to, PDL yata to. Hindi ko alam. Multinational Entrepreneurship, 1. Administration, 1. National Development Plan, 1. Withdrew 1989. December 1, 1989. Gabi naman. Diba? Tapos sasabihin nila, diploma lang naman yan. Napaka-powerful ng diploma para makapasok sa Oxford University. Nakakahiya si JB Hinlo, diba? Tapos, proud na proud siya dito. Hindi alam ang ibig sabihin ng force majeure. Ano yan? Proud na proud siya kay Robin Padilla ni hindi alam ang ibig sabihin ng force majeure. War, gera, digmaan sa gitnang silangan na nagre-resulta ng terorismo sa iba't ibang parte ng mundo. Ang napipintong pagkadawit ng Pilipinas sa China-Taiwan conflict, hindi po ba ito force majeure? Ay! Force majeure daw yun. Ito pa. Diyos ko, nakakahiya si Robin Padilla talaga. Dito yun somewhere here, sa gitna. Pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Kalilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Yun, dyan pala, kabobohan na yan. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, ay isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yun? Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating prosecution. One-sided. Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, one-sided daw alam niyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal po court. ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po order in sila the- allowed. Mag-ingay. Korte po ito. Thank you. Ganito You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was interrupted. With due apologies.
So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap Huwag daw sa kaso, one-sided, guys. na hindi po pinapayagan ng Huwag daw one-sided, sabi ni Robin Padilla. Ang sinabihan niya yung prosecution na ang trabaho ay maging one-sided. Babayan. You gotta be kidding! Tapos, ikukumpara. Sasabihin itong abogado na to, ikukumpara niya kay Presidente. Si Presidente, nagtapos ba siya? Oo, nakapag-masters pa nga eh. Yung masters ang hindi niya natapos. Pero nakapag-masters siya. Oo. Diba? Baka may magtanong, bakit naman ganun? Bakit diploma lang naman yan eh? Bakit pinayagan ng Wharton? Marunong pa kayo sa Wharton? Marunong pa kayo sa University of Pennsylvania Wharton? Oo. Kung sinong tatanggapin nila sa hindi. Mga kababayan, Ivy League yun. Ivy League ang Wharton. Ivy League, ibig sabihin, isa to sa mga premyadong paaralan sa Amerika. Mahigpit, mahirap makapasok sa Wharton, mga kababayan. No joke. Mahirap makapasok sa Wharton. Hindi ka basta-basta tatanggapin dyan kung wala kang utak. Maniniwala ako matalino si Robin Padilla pag nakapasok na siya ng Wharton. No joke. I challenge therefore Robin Padilla, sabi ni Atty. JB Hinlo, matalino ka daw. Oh. I challenge therefore si Robin Padilla, try mo yung ginawa ni PBBM. Special diploma lang yung meron siya, pero nagamit niya para makapasok sa Wharton. Hindi nga matanggap na mga kakamping yun, tsaka mga dilaw eh. In denial sila dun. Hanggang ngayon, in denial pa rin sila. Pasensya na sa mga dilaw, tsaka mga kakamping na naikinig sa atin. Pero totoo naman, in denial talaga kayo dun. Diba? Pag nakapag-Wharton na siya, maniniwala ako matalino si Robin Padilla. Oo. Pero kung puro yabang lang, actually kahit hindi na Wharton eh. Oo, dito na lang sa Pilipinas, huwag na tayo lumayo. Pahirapan pa natin si Robin Padilla. Sa ano na lang, kahit sa saan ba? Yung mga premier school sa Pilipinas. Mag-Ateneo siya, Lasal, UP, UST. Ayan, mga ganyan. Makapasok naman siya dyan. Ewan ko lang sa UP. Hindi ko lang alam kung makapag-upcut siya. Oo. At kung yung kanyang upcut papasa sa law school ng UP. Hindi ko lang alam. Pero mahirap yun eh. Mahirap yung law school ng UP eh. Mahirap makapasok dun eh. So, doon ako maniniwala, matalino siya. As far as academics are concerned, kasi hindi lang naman sa academics nakikita ang talino. Pero yun nga ang problema kay Robin Padilla, mga kababayan eh. Wala na nga siyang talino sa academics, wala pa siyang talino sa practical. So, saan ka lulugar kay Robin Padilla? Wala. Wala kang lulugaran kay Robin Padilla. No joke. No joke. So, yun na lang siguro, yun na lang ang hamon ko kay Atty. JB Hinlo. Patunayan muna niya na matalino si Robin Padilla bago ay maniwala. O yung LAE. Diyos ko, yung law school entrance exam, UP LAE, LEA, law admission exam pala. Law school admission exam, kaya LAE. Hirap yun. Pakahirap nun.